celebrity ngayon, estudyante rin noon. Saan nga ba nag-aral si Idol? Alamin natin. Alam nyo ba kung saan-saang mga eskwelahan nag-aral ang ilan sa ating mga celebrity a public figure? Gumraduate ako ng college sa De La Salle University last 2007 with a degree in AB Psychology and with honors na cum laude. Saan siya kay Lali? Nag-aral po ako sa University of Advancing Technology sa Tempe, Arizona po. Well, ang elementary ko, yung school ko sa La Immaculata Concepcion School. And yung college ko, dalawa, hindi pa ako natapos. Dalawa, yung una sa San Beda College, and then yung pangal sa UP, Open University. Sa UP Diliman, I took up landscape architecture. I graduated sa San Sebastian College. Ngayong back to school na, ano naman kaya ang pinaka hindi nila malilimutang mga karanasan noong sila'y estudyante pa? Hail, hail, alma mater. Pinapakanta niyo ako ha? Hail to De La Salle. Isaw, yung kainan, kay Mang Jimmy's. Secretary ako, oo. Hindi ko alam kung bakit. Maganda siguro yung sulat ko. Saan man tayo makarating, aminin, isa sa mga lugar na pinakagusto nating balikan ang ating eskwelahan. Nung nanalo bilang male ultimate survivor sa Starstruck, si Aljur Abrenica. Aljur Abrenica! Fourth year high school student pa lang siya noon. Makalipas ang 6 na taon, binisita ni Aljur ang kanyang alma mater, ang Don Bosco Academy sa Pampanga. Guys, welcome to Don Bosco Academy Pampanga, kung saan almost half of my childhood dito ko ni-spend. Tara, samahan niyo ko. Welcome here on stage, our very own alumnus, Aljur Abrenica. My fellow Bosconians, marami pong opportunities na naghihintay sa inyo. And sa experience ko, totoo po yung kasabihan na opportunity knocks only once. So guys, continue living your dreams and maraming salamat po. Para naman daw buhay na buhay ang mga estudyante sa buong araw, si Aljur inanyayahan ang kanyang mga ka-schoolmate sa isang morning exercise. Pati mga teacher, game na game. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 Pinagpapawisan na ako. Nung natapos, inimbita naman ni Aljur sa entablado ang kanyang mga dating guro para makisayaw. Every time I would be asked to give a boy to represent the school kasi yung may face, siya yung binibigay ko. Alam ko, mabait po ako nun eh. Oo, mabait siya. Saka mataas po yung grades ko. Ganon? Hindi po yata matanda. Hindi, okay. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Sa pagbisita ni Aljur sa dati niyang eskwelahan, hindi rin niya maiwasang magbalik tanaw. Importante yung silence dito eh. Kung sinabing tahimik, dapat tahimik. Dapat walang marinig na boses o kalansi. After break, nandiyan kami, nakahilera kami dyan, nakatayo lang kami dyan. Tapos, hanggat may ingay na naririnig, walang makakapasok ng klase. Nahirapan daw noon si Aljur na pagsabayin ang pag-aartista at pag-aaral. At ang isa raw sa mga tumulong sa kanya, ang advisor niyang si Sir Gino. Siguro dahil nga maraming priorities before, kaya hindi ganun ka-focus sa studies. Pero if I'm going to rate him 1 to 10, siguro nasa bandang 8 siya. Kasi every Sunday nun, sir, yung lalo-lalo na yung year namin. Ito yung nagiging papunta na ako sa pag-artista nun eh. Pero lahat na requirements, responsibility na gagampanan ko, lahat na assignments, nagagawa ko projects, sasubmit ko on time. Sa mismong classroom na ito, nag 4th year si Aljur. Dito, nakisit in siya
sisingin lahat sa akin. Natatameme ako kasi before lagi akong tahimik sa klase niya. Hindi ako naglataas ng kamay. At natawag pa sa recitation. Kapag sinabing disiplina sa oras, sa sarili, siguraduhin nyo sa sarili nyo na 10 years from now, looking back, sana masabi nyo sa sarili nyo na wala kayong pagsisihan. Sunod na pinuntahan ni Aljur ang lugar kung saan siya nag-elementarya. Dito naabutan pa niya ang ilan sa kanyang mga naging elementary teacher. Siyang siya pa rin yan, pero lalo siyang pumogi. Ito yung section ko. Nung grade 6 ako. Ito. Ang motto ko nun is, honesty is the best policy. Sa gitna ng kanyang paglilibot, pinagkaguluhan si Aljur ng mga estudyante. Nung elementary ako, ang laro ko, palayuan ng dura. Nung nag-recess ang high school, nakisabay sa break si Aljur. Ang baon ko noon, 100 per day. Nagkakasya naman at busog naman ako lagi. Tara, bili tayo. Ngunit habang bumibili, nagulat siya. 50 pesos. With rice, 50 pesos. Nagmahal na siya ngayon. Yung elementary ako na nabot ko yung 25. Yung high school ako, 35. Wala mo ng machete diet ngayon. Rice muna tayo. Pare, kamusta yung first week of class? Saya naman. Noon pa man, litaw na raw ang hilig ni Aljur sa pagkanta. Si Mr. Ofalia, siya yung music teacher namin. Before member ako ng band, siya yung nagtuturo sa amin. Katunayan, nung mga sandaling yon, sinabayan niya sa pag-awit ang ilang mga nagpa-practice na elementary students. At bago pa man daw nauso ang kanyang machete diet, ang susi raw dati sa pagpapaganda ng katawan ni Aljur, ang numero 1 niyang extracurricular activity noon, ang basketball. Before, naging varsity din po ako ng Don Bosco and ngayon magkakaroon po kami ng friendly game with the present part varsity. So enjoy the game. Matapos magharap, nagsagupaan ang team ni Aljur kasama ang kanyang mga dating teacher laban sa varsity team. Napaka down to earth pagdating sa mga co-players niya and other competitors pagdating sa mga competitions. Si Idol, hindi pa rin kinakalawang. Kaya nanalo ang kanilang team sa score na 30-24. Sa aklatang ito, binalikan niya ang kanyang yearbook. By data, tapos yung ambition mo. Eto, nakasulat dito sa ambition ko. She's to be a successful artist. Even before pa ako nag-starstruck, sinulat ko na to. And finally, ito. Looking back, parang wow. Diba, parang bihira at nagkatotoo. Matapos ang paglilibot, nagbigay siya ng oras para mag-alay ng pasasalamat sa kanilang chapel. Ang dalanginang ito ang isa raw sa mga paborito niyang puntahan nung siya'y nag-aaral pa. Sa ngayon, binabalak ni Aljur na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at kumuha ng business course para makatulong na rin daw sa mga negosyong pinapalakad ng kanyang pamilya. Ang kasikatan pwedeng kumupas, pero ang edukasyon, yamang hinding-hindi mananakaw, minuman.